My dear brothers and sisters in Christ, Happy Fiesta po sa inyong lahat. Happy Fiesta, Father. Salamat kay Monsignor Rolly, kay Father Viel for inviting me to preside over this Fiesta Mass in honor of our Blessed Virgin Mary, the Lady, the Immaculate Conception. I am Father Paul Wu. I am from the Diocese of Caloocan, and I am here to celebrate with you this great feast day, not only for our Mother Church, but to the rest of the Philippines. Our Lady, the Immaculate Conception, is the patroness of the Philippines. Kaya happy fiesta talaga sa ating lahat. And to lighten our fiesta, kasi parang mukhang Biyernes Santo ang mga mukha ninyo, pwede bang turuan ko kayo ng isang kakaibang greeting sa araw na ito for our fiesta? Ang greeting natin ay ganito. Tingnan niyo ako, ha? You are beautiful. Yan. Sige nga, practice tayo. You are beautiful. O, gawin mo sa katabi mo. Gawin mo kasi para masyado kayong ready. 1, 2. You are beautiful. Not ugly. Beautiful. This is a beautiful day because what we honor today is a beautiful woman. Inaanyayahon ko kayo, basahin yung inscription na nasa ibabaw ng ating baldakino ng katedral na ito. May mababasa kayo sa ibabaw, wikang Latin. And the Latin phrase is this: Tota pulcra est Maria, et macula non est inte. Translation: You are all beautiful, Mary, and the stain of sin is not in you. Today, on this beautiful day, let us focus on the beauty of Mary. San ba nanggagaling ang kagandahan ni Maria? Bakit ba siya maganda? Meron ba siyang skincare? Ano kaya ang skincare ni Mama Mary? Magaya ko nga. Baka Kojisan lang, makakabili ako agad. Why is Mary beautiful? Well, the answer is simple. The answer can be taken from the gospel that we have heard today. The gospel of the Annunciation. The angel Gabriel greeted Mary, and her greeting is this: Hail, full of grace, the Lord is with you. Hail, full of grace, the Lord is with you. That is the answer why Mary is beautiful, because the Lord is in her. Kapag ka nasa sa iyo ang Diyos, gaganda ka talaga. Kapag ka nasa sa iyo ang Diyos, gaganda, hindi lang ang mukha mo, kundi ang kalooban mo. Naalala ko, nung nag-aaral ako sa seminaryo, meron po kaming subject na ang pamagat ay Theological Anthropology. At pinag-uusapan namin doon for the whole semester ang whole concept of what we call grace. Ano ba ang grace? Yung professor ko, si Dr. Dennis Gonzales, tinanong niya kaming mga seminarista, you seminarians, ano ba ang Tagalog translation ng grace? Siyempre, nagbida-bida ako. Kamukha ko naman si Jollibee. Kaya, nagtaas ako ng kamay. Sabi ko, Sir, the Tagalog translation of grace is biyaya. Biyaya ng Diyos. Wow! Mali, sabi niya. Take your seat. Napahiya si Jollibee. At sabi niya, what is the right translation of grace? The right translation of grace in Filipino is this:
kagandahang loob ng Diyos. Kagandahang loob ng Diyos. Why? Because grace, after all, is not only a thing that God gives, but grace, after all, is the very quality of God. Ang biyaya ay hindi lang yung binibigay ng Diyos. Ang biyaya ay ang Diyos mismo. Siya mismo ang biyaya. Siya ang grasya dahil nagmamagandang loob siya. God's inner radiance, God's inner beauty. Kaya ang celebration natin sa umagang ito is not only a celebration of the beauty of Mary, dahil walang kwenta ang kagandahan ni Maria kung hindi ito nakaugat sa kagandahan ng Diyos. Ang Diyos ang totoong maganda. Saint Augustine, one of the great fathers of the church, described God as beauty. Beauty ever ancient, beauty ever new. Para kay San Agustin, ang Diyos daw ay kagandahan. Gandang sinauna na, ngunit nananatiling sariwa. Kaya sa araw na ito, mga kapatid, ang panalangin ko, gumanda tayong lahat. Tingnan mo ang katabi mo, may nakikita ka bang ganda dyan? Ang problema sa atin, masyado tayo nakafocus sa panlabas na kagandahan. Yung iba sasabihin, Father, hindi naman maganda eh. Maputi lang. Ewan ko ba, bakit sa ating mga Pilipino, basta maputi, maganda na. Pumunta kayo sa ibang bansa, lahat ng tao maputi. Kapag ka medyo kayo manggi, ikaw ang maganda doon. Hindi nyo ba napapansin? Gumaganda yung mga kababayan natin, naaahon sa kahirapan dahil mga kayo manggi sila. Type na type ng mga afam. Kagandahan. Ang kagandahan na hindi makikita sa balat, kundi sa kalooban. Kagandahang loob. Magandang pagdiriwang natin sa araw na ito. Ang ganda ng kanta ng choir. Ang ganda ng mga dekorasyon sa altar. Ang ganda ng mga taong naririto. At ang ganda ng mukha ni Father. Pero walang kwenta ang lahat ng ito kung hindi ito nakaugat sa kagandahan ng Panginoon. Amen. Tota pulcra es Maria. You're all beautiful, Mary. Kaya magandang bigyang pansin din natin yung susunod na phrase. Tota pulcra es Maria et macula. Et macula non est inte. Ano ba yung macula? Ang macula, ang pinanggalingan ng salitang mancha. Yan ang isang very old description about sin. Ang kasalanan ay parang mancha. Macula sa wikang Latin. Mancha na minsan mahirap tanggalin. Kailangan mong kusutin. Kailangan mong ibabad para mawala ang mancha. Pero si Maria, hindi siya macula. Siya ay immacula. Kaya natin siya tinatawag na immacula. She is immaculate dahil wala siyang mancha. She was freed from original sin from the moment of her conception. Simula pa nung pinaglihi siya. Uy, dapat maliwanag yun ha. Ang pinagdiriwang natin sa araw na ito ay paglilihi kay Maria. Yung iba akala nila ang Immaculate Conception ay paglilihi kay Jesus. Hindi po. Kaya yung iba na pagpapalit pa nila yung September 8 sa December 8. Kanina may nakita ko may dalang birthday cake. Sabi ko, bakit ka may dalang birthday cake? Father, kasi birthday ni Mama Mary. Teka lang. Hindi niya birthday. Nag-birthday na siya noong September 8. Anong pinagdiriwang natin ngayon? Paglilihi sa Kanya. Ilang buwan ba pinaglilihi ang tao? 9 na buwan. Kaya bumilang ka ng 9 na buwan bago mag-September 8. December 8. Ang pinagdiriwang natin ngayon ay paglilihi kay Maria. At kakaiba ang kanyang paglilihi sa Kanya
ng kanyang inang si Santa Ana. Dahil sa sinapupunan pa lang, at the moment of her conception, she was already freed from original sin. There is a theological term for that, and the term for that is prevenient grace. What is prevenient grace? A grace from God that comes even before human conversion. Kinalugdan na si Maria. Bago pa siya isilang sa mundo, napili na siya bilang kalinis-linisang sisidlan ng Diyos. That is the most beautiful title of Mary. The most beautiful title of Mary is not Mother of Perpetual Help. The most beautiful title of Mary is not Mary, Help of Christians, or even the Lady of the Rosary. The most beautiful title of Mary in Greek is Theotokos, which means God bearer. Nagdadalang Diyos. Kapag ang isang tao ay buntis, sinasabi nagdadalang tao. Yung iba, kahit hindi babae, gustong mabuntis. Impatyo ang tawag dyan. Pero ang isang Kristiyano, hindi lang nagdadalang tao. Ang isang Kristiyanong sumusunod kay Maria ay nagdadalang Diyos. Immaculate. What made Mary immaculate? She bore God, not only in her womb, but throughout her life. Amen. And so my prayer today is this, on this feast day of Mary, the Immaculate Conception, that all of us will become beautiful. Beautiful in a sense that we are not away from stain of sin, but we are striving to become better and good people. Kung maganda ang nanay natin, sigurado maganda din tayo. Kaya kung hindi ka maganda, tanungin mo sino ba ang nanay mo. Pero tayong lahat, mga Kristiyano, mga anak ni Maria, children of Mary, we are all beautiful. Amen. A song to end my homily. Okay lang ba? Nahihiya ako kumanta kasi nasa Manila Cathedral ako. First time kong mag-homily dito sa ganyang karaming tao. At sabi ni Monsignor kanina, ready ka na ba? Kasi buong mundo ang audience mo. Sa loob-loob ko, misa ba talaga ang pupuntahan ko o Miss Universe? Kasi buong mundo daw eh. Pero meron kasing kanta si Christina Aguilera na pinasikat niya noong 2002. Kinompose ang kantang ito para dun sa mga taong mahina yung self-esteem, mga taong nade-depress, mga taong may problema, mga taong hindi na-appreciate na mga tao sa paligid nila. Kinanta ni Christina Aguilera ito para sa mga taong pangit ang tingin sa sarili nila. Hindi ko na masyadong kakantahin kasi baka umulan pa. Pero sabi dun sa simula ng kanta, every day is so wonderful. Then suddenly, it's hard to breathe. Maganda daw araw-araw ang pakiramdam mo, pero parang bigla-bigla ka na lang masisiraan ng araw. Bigla ka na lang mahihirapan huminga. Now and then, I get insecure. From all the pain, I'm so ashamed. Then the chorus of the song says, I am beautiful, no matter what they say. Words can bring you down. Wag mo nang pakialaman.
yung mga sinasabi ng iba. Huwag mo nang pakinggan yung mga pangit na sinasabi nila. Dahil kung pangit ang sinasabi nila, silang totoong pangit. Pero ikaw, piliin mo maging maganda. Words can't bring you down. I am beautiful in every single way. Words can bring me down. So don't you bring me down today. Wala ba kayong mga kamay dyan? Beautiful day. Today, let us celebrate the beauty of God, the beauty of Mary, the beauty of each and every one of us. Brothers and sisters, you are beautiful. Why? Because you're a child of Mary. Tota pulcra es Maria, et macula non est inte. You are all beautiful, Mary, and the stain of sin is not in you. Amen. Happy Fiesta, beautiful people.